Governor Dennis, kumusta na po kayo ngayon? At ano po ang pinagkakabalahan muna natin? Actually, abala rin dahil we are clearing out our stuff. Winding down affairs. We are trying to make sure na maging smooth yung transition para hindi na mahirapan yung bagong administration. Kung ano dapat ma-turn over ng maayos, ay ma-turn over. So yun yung aming pinagkakabalahan ngayon. Including the paperwork. Apo, marami na pinitimahan. Gob, ano po yung parang reaction or pinaka-thoughts niyo sa nakaraang election? Every election, sa akin it's always God's will, no? I think it's no secret na ito yung halala naman ako, sinasabi ko, I'm never really attached to any result. Whichever way, alam ko, that's God's will and that will be the best, no? For everyone, especially for the community. Kaya papasalamat ako sa resulta. On my part, syempre, may konting anong tawag dito? Ang tension is in the uncertainty. Ano yung mangyayari sa akin? Ano yung gagawin ko ngayon? So, naghahanap ako ng imagine ko yung magiging future. Kung hindi naman masama, opens my time to other things that I might decide to, I might find worth embarking on. Ganon. Pero to a large extent, I'm also medyo relieved din kasi sa katunayan, mabigat ang responsibilidad ng isang public official because government is supposed to be the social institution in charge of the common good. Kabutihan pala, napakasalimuot pala ng kabutihan pala, napakalawak pa. Lahat ng problema ng sambayanan, in a way, pasan-pasan din ng isang local chief executive. Kahit nasabihin natin 90% ng trabaho ng isang local chief executive ay maging sag-isag lamang ng sambayanan. Pero dahil din doon, parang in a way, pasan mo rin. Kung hindi maganda kalagayan ng sambayanan, may nararamdaman ka rin. So, gusto mo rin may magawa ka para isaayos yun, pero alam mo na kulang ka rin. No? It's always going to be like that. Dahil we live in an imperfect world. And sa akin, yung panunungkulan sa gobyerno, sa politika, yan ay bukasyon. Nariyan tayo kasi tinawag tayo. Kung nahalal tayo, kailangan panindigan natin yung yung obligasyon ng ating pwesto. To the best that we can. Kung tayo naman ay maalis na doon, pasalamatan din natin dahil ibang direksyon naman ang gustong akin natin ay whatever God wants. Pero Gob, yung result po, madali po ba natin natanggap or ano po ba yung in-expect natin? Akala ko, mananalo ako. Pero pinagkatawan naman palagi ng mga pamilya ko. Every election man, I will say, lagi ko sinasabi, panalo tayo. Wala naman akong professional surveys. Sa akin, it's always gut feeling. Pero madalas akong mali. Pero sa akin, it's part of, I suppose it's part of my weakness na hindi ko nakikita yung but I'd like to say that we did our best. Hindi lang ako, yung aming team. Almost all of us lost, pero sa provincial lineup. Pero I'd like to think we did our best. To the best that we can. Tapos lang, siguro. Hindi natin abot lahat ng dapat abutin. Pero Gob, kung natanong ko sa isip sa pananaw niyo po, saan po kayo nagkulang in case, kung meron man? Baka communication, hindi siguro tumalab yung mensahe na masyado. O baka, hindi ko rin masabi, baka inayawan din. Ayaw din lang yung mensahe. And hindi ko alam yung mensahe ng kabilang kampo, no? Hindi man ako nakikinig. Baka mas maganda yung kanilang communication, kanilang whatever it is that they were able to communicate, baka mas nagustuhan ng tao. Kasi ang eleksyon naman, para sa akin, essentially dalawang ingredient. Mensahe at saka yung paraan ng pag-deliver. Kailangan magandang dahilan ka para ihalal ka. So, yun yung mensahe. At the other
ingredient is paano mo ipaabot yon sa mas marami. So maraming medium, maraming paraan, pwedeng social media, traditional folletos, diskurso, rally. Importante, marami kang maabot at kagatin nila yung mensahe. So pagandahan ng mensahe at saka pagandahan ng message delivery. It's always been my concept of a good campaign. I think in that, we did our best. Kulang lang siguro. Yung acceptance, Gob, madali po ba ninyo ngayon natanggap siya? Or paano po ba yung naging proseso niyo? Sa akin, madaling tanggapin yung results. Ang tension nga is, ano lang yung gagawin ko ngayon? Yung uncertainty, yun lang. Pero, tanggap natin. Sa edad ko, alam ko, maikli ang buhay ng tao. Eventually, mamatay din tayo. Kaya ang pinagkakabalan ko at this point, I tell people, actually, mas dapat ang pinagkakabalan natin, ating kamatayan, ating pagtawid sa walang hanggan. And gusto natin mangyari, maging kaisa tayo ng Diyos sa kanyang kaligayahang walang hanggan. And our life on earth is just a means. Mahalaga rin yung, I think I had occasion to tell people in my tenure, short tenure as governor. Sa amin, taon namin ito, one brief teaching moment lang pala. Akala ko maging one long teaching moment. Pero sinasabi ko na, the point is not to be a good or great governor. The point is to go to heaven by trying to be a good governor, by trying to do our duty. Sama tayo ilagay ng Panginoon, gawin natin ng maayos yung ating trabaho, yun ang ating alay. At yun ang paraan para tayo lumago sa pagpapakabanal sa ating pagsisikap ng maging kaisa ng Diyos. Gob, pareho daw kayo naging kapalaran ngayon ng kapatid niyo po, si Vice Mayor Nancy. Nakapag-uusap na po ba kayo? Hindi masyadong malalim, pero para sa akin, muntik siya. Although alam niya rin, sinasabi ko sa kanya na yung getting elected or not is tutusin parehong maganda yan, parehong problema rin. Kung mahalal ka, malaki ang trabaho na mabigat ang pasanin, lalo ng isang city mayor. I've been there already. For me, mas mahirap ang trabaho ng city mayor kaysa governor kasi frontline ka. Lahat ng pang-araw-araw na problema, traffic, basura, may na-aksidente, may nasunod. Yung governor, mauna yung mayors na nahanapan ng response. Although, pasan mo rin, siyempre, ultimately, pag hindi kaya ng munisipyo, kailangan tumulong yung provincial government. Pero, ang mayor, frontline talaga. Charles Steiger, in a way, dapat magpasalamat ka rin kasi you were spared from the burden. Kung yung lang, siyempre, I'm sure she also feels called to become a politician. Disappointed niya siguro. Tingin niya yan ang mission niya, pero hindi pala. Yun yung tension niya, yung uncertainty, yan yung gagawin niya. The same as my situation. Gob, last two. Plano po ninyo ngayon? May balak pa bang bumalik ulit sa politics after? Wala talaga. Ever since, I think, even Congressman JC knows this. I was always reluctant to enter politics. Kahit sa simula. Sumali ako sa politika 1998. Dahil wala lang kandidato yung tatay ko. Bahagi ng aking pagtulong ko na lang sa tatay ko. Pero nagsimula doon, even in 2010, after 2004, sabi ko, ayoko na. Unless it's given to me on a silver platter. But it happened kasi Congressman J.C. then decided to run for governor. So things just happened. No? Pero kung ako lang, wala naman akong hunger for power. Alam ko, hindi naman kaya yaman. At hindi man ako naghanap ng yaman. Matanda na nga ako. So, last na to go, ayaw niya nang tumakbo ulit or depende pa rin? Of course, din natin masabi ng tapos to. Kasi noong 2004 sabi ko, ayoko na. Kaya lang, things happen. So right now, at this moment, if you ask me, I'd rather be asleep somewhere, swimming in some beach resort. Kung pwede lang.
Gob, ano na magiging plano niyo po ngayon? Balak niyo ba magturo uli? Ganon? Wala pa. Bakasyon muna Oo, kayo? parang pahinga muna rin. Pahinga muna. Okay. Then, start. Kaya pa akong pakainin ng asawa ko ngayon. Habang hindi pa nagsasawa. Gob, message na lang sa incoming governor, si Governor Ami. Oo nga. Of course, I congratulate Governor-elect Ami Roa Alvarez, and I wish her all the best. Wish her success for the sake of the common good also. Kailangan pagdasal natin yung ating mga pinuno, yung ating pamahalaan para maging masaya yung ating sambayanan. Nung ako'y nanunungkunan pa, sinasabi ko rin sa mga kasama ko sa Kapitol, isa sa mga paborito kong kawikaan sa galing sa Biblia. Sabi doon, when the just flourish, the multitudes rejoice. When the wicked rule, the people groan. Kapag maraming makatarungan sa pamahalaan, masaya ang sambayanan. Pero pag maging masama ang pamunuan, ay kawawa ang sambayanan, umuungol ang sambayanan. Sabi ko sa mga kasama, sana huwag tayong mabilang doon, sana huwag masabi na naging masama tayo. Kasi kawawa talaga ang sambayanan kapag masama o mali o hindi patungo sa kabutihan ang direksyon ng pamahalaan. These are insights that I also gain experience. Pwede ako maging salbahe, pwede ako magkamali. Ang daming kawawa, ang daming nadidistroso. So dapat pinapanalangin natin yung ating mga official na palaging ayos yung pagmo. Gob, if ever meron kayong gustong i-request kay incoming governor na ipagpatuloy niya po sa mga nasimulan ninyo, ano po ito? I'd like to leave her free, no? Yung, siyempre may sarili siyang ideas, sariling filosofiya. And I respect her. I know nasa pinag-aralan, mas exposed siya kaya sa akin. Mas maraming nakita yan. Maraming alam. And she's been mayor for 2 terms also. I think we should give her a chance to be herself, apply what she knows. Last na po, message na lang po natin sa mga kababayan natin na mamimiss kayo. Good riddance. Ang mensahe ko sa ating mga kababayan, ngayon ay baragatan at tama-tama. I think nagkataon din na yung eleksyon tatapos in our case, in Palawan, medyo unique to, baragatan natin. So I'll be exiting Capitol on an upbeat note. Hindi malungkot ang sambayanan. Sapagat ang baragatan ay pagdiriwang ng ating pagiging sambayanan, ating pagiging community, pagtitipon-tipon, pagkikita-kita, ating mga Palawenyo, kasama ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, panawin, kamag-anak mula sa iba't ibang damo ng Leyte. We come to unite as a community and to celebrate our identity as a community. Kaya nga, bahagi nun, siyempre, yung sining. Okay din siguro na parang even before the soft opening tomorrow, nauna na itong Lambay soft opening. Alright, thank you, Gob. Thank you.